This is the Family Rosary Crusade, continuing the mission of Father Peyton of bringing God to man and man to God. Magandang araw. Ako po si Tess Tatu at kayo nanonood ng mga kwentong buhay dito lamang sa Family Rosary Crusade ng Servant of God na si Father Patrick Peyton. Last week, nakilala natin si Obet Cabrillas na nagkwento ng kanyang mga karanasan tungkol sa kanyang pagiging frat member at kung paano siya nagbago. Tubong Quezon Province si Joy at matatag ang Catholic upbringing. Sinabi ni Joy na napaka-sweet ng kanyang asawang si Obet. Ito raw ang greatest blessing niya sa buhay. Sobrang sweet. Ako kasi alam ko malambing ako, pero parang nung na-meet ko siya, parang hindi pala ako malambing kasi mas malambing pala siya sa akin. Sobrang expressive, sobrang bait. Nabiyayaan ang kanilang pagsasama ng isang anak, si Robbie. Ngunit bago ito pagbuntis ni Joy, ay nakunan muna siya. Mula siyang nagka-miscarriage recently, pero sa kabutihang palad ay buntis na naman ngayon. How ironic because si Joy po ay isang nurse sa isang pediatric ward. Nag-aalaga siya at nagre-revive ng mga bata. Tapos kami na-deprive ng isang bata. So after the miscarriage, we prayed hard, we prayed the rosary, and we asked the intercession of Saint Gerard, patron of good mothers and expectant mothers. So we really went through the novena process. Ayon kay Obet, si Joy ang dahilan ng kanyang pagiging malambing na mister. Kung naging mabait at malambing man ako sa kanya, siya nagturo sa akin noon. Hindi siya mahirap mahalin. Ang pagpapakita ng lambing ni Obet ay isang bagay na hindi niya naranasan mula sa kanyang mga magulang. Hindi naman kasi expressive ang parents ni Obet. At sa kanyang pagbabalik tanaw, ikinuwento niya kung paano niya naresolba ang matagal niya ng kinikimkim na galit sa kanyang ama. Galing ako sa isang recollection na bakit ba ganun yung sticker dun sa recollection? Parang para sa akin yung talk niya. Puro patama sa akin sa relationship with the tatay, with the father. So when I went home, isa lang ang resolution ko. I want to reconcile with tatay. I bought a Christmas card. Nilagay ko sa mailbox. Kinakontsaba ko yung bunso naming kapatid para ituro si tatay sa mailbox. True enough, pumunta dun si tatay 10 to 12 before the Christmas. Bisperas ng Pasko, magno-Noche Buena na kami. Pinuksan ni tatay yung mailbox, tapos kinuha yung card. Tapos nakalagay dun, for Mr. Roberto Cabrillas Sr. Sabi niya, akin to, hindi kay Obet. Kasi junior siya eh. So nilagay niya sa puso niya. Ang hindi niya alam, andyan lang ako sa likod niya. Tapos nung binuksan niya yung card, ang cover, sa aking pinakamamahal na tatay ngayong Pasko. Tapos nung binuksan niya, nandun yung tatlong mahalagang salita na patawad po, salamat, at saka mahal kita. Sinulat ko yun, tatay, patawad po, nagkimkim ako na matinding galit sa inyo na hindi nyo alam. Maling-mali po ako ng pagkakala sa inyo. Pangalawa, tatay, maraming salamat kung anuman kaming magkakapatid ngayon ay dahil lahat sa inyo. Siya lang yata ang tricycle driver sa Caloocan na nakapagpatapos ng 8 anak. Tapos, pangatlo, sabi ko, tay, mahal kita. Hindi ko lang alam paanong sabihin ng harapan. Pero kung bibigyan akong pagkakataong ipanganak uli, ikaw ang pipiliin ko uling tatay. Nakalagay sa baba ng card. P.S. Tatay, ang Christmas wish ko, mayakap ka. Tapos, doon ko unang nakitang tumutulo yung luha ni tatay. Siga yun. Matatag, matatapang siya. At isa sa mga mahirap gawin at desisyon sa buhay ko, ginawa ko. Nandun ako sa likod niya, niyakap ko si tatay. Ang sarap ng pakiramdam, bro. Sarap ng pakiramdam. Tapos, para bang yung maraming taon na hindi kami nagpapansinan na bayaran ulit. Tapos nagharap kaming dalawa, niyakap niya ako at binubulong niya sa akin. Sabi niya, anak, mahal kita. Hindi ko lang alam paanong sabihin, paanong gawin. Ayon naman kay Obet, ang taong nagmulat sa kanyang prayer life ay ang kanyang ina. Ang nanay ko ang isa sa mga dahilan din ng pagiging matibay ng emotional life ko and also my prayer life. Si tatay nung bumagsak ang negosyo,
Na-depress siya eh. Si tatay yung isa sa mga pioneer ng junk shop business sa Bagong Barrio, Caloocan. Siya nagpasimula. Tapos nung bumagsak ang negosyo niya, nakita ko na-depress ang tatay ko. At first time ko nakita at na-prove ko na pagka pala depressed ang lalaki, doon mo makikita kung gaano katatag ang babae. Kahit umiiyak siya, gumagawa siyang paraan sa aming lahat. Sa panahon na yon, siya ang nagtaguyod sa aming 8 magkakapatid. Isang insidente ang lalong nagpalalim sa kanyang pananampalataya. Pregnant pa siya kay Rob noon, about 4 years ago. 4 years ago, I was driving sa Nabotas, Pierbro. I was praying the rosary, birthday ni Mama Mary. But how can you explain this? May isang trailer truck, binangga talaga, dinaluhong yung unang kotse namin. Bangga kaladkad. If you will see the car, magtataka ka, paanong nabuhay pa yung may-ari. Pag uwi ko nga sa bahay, I was at my weakest. Hinang-hina ng faith ko, sabi ko sa kanya, bakit nangyari yun? Nagpipray ako kay Mama Mary, birthday niya ngayon. Nabulalas ba lahat ng takot at frustration ko? Tapos muntik na akong mamatay. Honey, nagbago na ako, wala akong inargabyadong tao. Paano nangyari to? And a woman of wisdom as she is, sabi niya, honey, kung hindi kay Mama Mary, maaga na ako na byuda at maaga nang mauulila sa tatay itong baby namin. Pero sinadya ni Mama Mary yan kasi hindi pa tapos ang mission mo. Tapos doon ako naiiyak ko lahat sa kanya. Naniniwala si Obet na silang dalawa ni Joy ay pinagtagpo ng tadhana. Dahil magkasundo sila bilang mag-asawa, iisa rin ang kanilang pananaw tungkol sa paghahanap buhay at pag-alaga sa pamilya. I really want to go abroad. That's why I took up nursing. Pero during the entire process, when I was a student, parang sobrang sarap ng service. You serve people, you serve the community. Tapos, yun, parang sabi ko, every time na meron kang, kahit nakakausap mo lang na tao, kahit na, halimbawa, merong lagnat lang, na nawala yung lagnat because of your effort, parang sobrang saya ng feeling. Tapos yun, biglang turned out na lang na hindi na ako interested to go abroad. Well, isang factor din siguro nun, kasi nga, kaming dalawa, before we got married, we decided to stay in the Philippines. I was counseled. Kinausap ako ng 2 kaibigan ko na umasenso sila sa ibang bansa. One is a restaurant owner. Another is, parang trainer siya. Pareha sila meron ng kumpanya sa ibang bansa. But they chose to live here. Dito sila namumuhay. Dahil sabi nila, kahit nasabihin pa nila bumababa na ang moralidad sa Pilipinas, wala pa ring ibang lugar sa mundo na pinakamagandang magsimula at magpalago ng tahanan kundi sa Pilipinas. So that's the reason why we're staying here. Kung noon ay walang takot si Obet sa mga gulong pinasukan niya dahil sa fraternity, ngayon naman, iba na ang kanyang paniniwala. Sa palagay ko, ang karahasan ay napanlabas ay isang pagpapakita ng kahinaan sa loob. Merong isang napakatalinong tao na sinabi niya, "It is the weak who are cruel. Gentleness can only come from those who are strong." Ang talaga mga mapang-api ay yung may hina ang kalooban. Tanging ang matatatag lamang ang may karapatan at kayang maging mahinahon. Naniniwala ako sa kapangyarihan ng kapayapaan at kahinahunan dahil tinatamasa ko ang bunga nito sa aking buhay ngayon. Hindi isang tanda ng kahinaan na ang tao'y mahinahon. See you next week for another inspiring episode of Mga Kwentong Buhay right here on the Family Rosary Crusade of the Servant of God, Father Patrick Peyton. Till then, my name is Steph Datu. The family that prays together stays together.